Nung sumabog po yung Mount Canlaon is December 9. At around 3 p.m. Andun po kasi kami sa school, yung anak ko nahatid sundo ko. Tapos yung bandang 3 p.m. nung nasa school kami, may biglang sumabog po. Sabi nila ano daw, yung bulkan. Kasi parang nasa ilalim ng lupa yung nanggaling yung pagsabog. Hindi kinuha ko yung anak ko, tapos andun kami sa labas ng school. Hinihintay namin yung sundo namin. Tapos mayat-mayat dumating na siya. Sabi niya, tara na day, nang uwi na tayo. Tinong pa uwi na kami, hindi pa malakas yung yung abo. Sabi niya, bilisan natin day kasi sabi niya baka abutan tayo ng malakas na na abo. Hindi na kami nakarating sa amin. Lahat kami ma'am nagulat kasi lahat kami nandiyan lang sa labas ng bahay, nagkukwentuhan, parang natural lang sa sitio namin. Ayun, lahat kami nagulat kasi parang may nahulog na bato sa isamin namin. Ayun, na kami, lahat kami na hindi na namin alam ano nang gagawin namin. Yung iba na may anak, iyak na lang. Ayun. Ang mga damit namin, di namin alam kung anong lalagay sa bag. Pumunta kami dito, wala kami mga underwear. Damit lang. Gabi na kami na wala pa kami, may mga private na na sasakyan. Doon kami pinasakay lang kami doon, tapos transfer kami sa barangay namin. Ayun, ang iba nga sasakyan na private na ma'am, na disgrasya kay tungod sa sa super na may dalang ulan na basa, ma'am. Una yung ng erap, hindi naman kami nag-evacuate, konti lang. Pero nung December 9, kailangan na kasi force evacuation kasi hindi na safe yung lugar. Kailangan naming mag-evacuate. Nakakalungkot lang kasi yung hanap buhay. Kasi talaga yung hanap buhay sa Gintubdan, manok. Siyempre may mga naglalagay ng manok, kinuha. Kasi wala nang hanap buhay yung mga tao. Huwag muna kaming bumalik doon. Huwag muna kaming pumunta doon kasi hindi natin alam kung kailan siya talaga puputok. Kaya sabi ng na huwag na lang muna kami babalik doon. Sa totoo lang, gustong-gusto na namin umuwi sa amin kasi syempre mas iba talaga yung buhay sa sarili mong bahay kaysa dito sa evacuation. Yung limitado yung yung mga kilos mo, yung tubig, yung syempre pag sa bahay ka, syempre mas ang comfortable ka sa lahat. Pero mas okay na din kasi sa safety, di ba? Pag umuwi kami doon, di natin alam, biglang sumabog. Okay na, naka-recover na kami, ma'am. Pero dati pag namin dito, sakit lahat ng mga ulo namin. Lang kami dito ng karton. Hindi kami wala kami prepare ba lang, ma'am? Hindi naman kami pinabayaan ng government dito, ma'am. Kahit ang DSWD, pinakain pa rin kami dito. May mga private sector din kasi na nagbibigay sa amin ng mga food packs. May yung DSWD na food packs, makatanggap na rin po kami. Marami din po ng mga yung mga school dito, nag-aambag-ambag sila. Binibigyan kami ng food packs. Kahit na pakunti-kunti pero malaki na rin yung tulong para sa amin. Mas kampante na kami kasi may dagdag kita yung rug making, tapos ng moldables making. Yung rug making, pag natapos namin, ibibenta, tapos yung kita sa amin, mas okay na dagdag kita, pang allowance ng anak sa eskwela. Mas okay yun kasi, di ba, nawalan kami ng hanap buhay. Makauwi na kami, di ba, may marunong na kami gumawa. Pwede patuloy yung gawa, may income sa dagdag kita, makakatulong. Yung bahay namin, lahat doon wala ng bubong. Sira na talaga ng abo kahit na bago yung bubong mo. Sisirain talaga ng ng abo. Kasi yung June 3 na putok niya nung una niyang pumutok ng June 3, yun yung talaga ang yung doon nasira yung mga bubong namin. Kasi mainit yung yung binuga niya na abo, tapos may mga kasamang maliliit na mga bato. Mainit kasi nakita ko nung pagpatak ng maliliit na bato sa yero, parang nag-spark ata yung yung mga bubong.
Kailangan talaga ng kisame. Kisame lang talaga, ma'am. Yan talaga, maninihingi. Kasi kung sa food pack ng bigas, ang DSWD, nagbibigay talaga sa amin eh. Kisame talaga, wala pa nagbibigay sa'yo ng kisame. Yan talaga yung gusto namin, ma'am. Kisame talaga. Kasi pag uwi namin, wala na kaming bahay. Paano na lang uwi kami, wala kaming bahay. O masaya kami na uuwi kami sa lugar namin. Pero yung nakakalungkot, wala nang kisame yung bahay. Kasi yun talaga yung sira talaga ngayon, sa ngayon. Wala nang pag umuulan, talagang sira-sira na yung kisame. Sana matulungan kami na pag uwi namin, yung bahay namin mapaayos. Yung kisame lang, yung na lang. Kasi pag kami pa yung bumili, syempre wala na kaming hanap buhay. Kami pa yung bibili, saan kami kukuha ng ipambibili. Kaya humihingi kami ng tulong sa President na sana tugunan yung aming pangangailangan sa kisame. Yun lang.